Noong June 5, 2010, isang tawag mula sa isang taxi driver ang natanggap ng mga pulis. Ayon sa taxi driver na ito, siya ay inatake umano ng isang babae. Maliban dito, ninakaw pa ang kanyang sasakyan. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pulis sa ulat, agad na naaresto ang babae na nakilala sa pangalang Christina. Sa pag-aresto kay Christina, may mas malagim pa palang lihim ang masisiwalat na ikabibiglan ng marami. Kung interesado ka sa kwento ko ngayong gabi, halika at aking isasalaysay ang buong istorya patungkol sa ginawang krimen ni Christina. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Cristina Soledad Sanchez Esquivel o kilala sa pangalang Cristina ay isinilang noong 1979 sa Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Ipinanganak si Cristina sa pamilyang mahirap na ang pagbili ng mga damit o tsinelas ay masasabing isang luho kapag ginawa ng pamilyang iyon. Dahil ang kaya lamang bilhin ng kanyang mga magulang ay isang pangkain sa isang araw. At kung mamalasin pa, itutulog na lamang nila ang nararamdamang gutom. Ngunit hindi lamang doon natatapos ang paghihirap ni Christina. Dahil noong bata pa lamang siya, nakaranas na ito ng napakaraming mga pang-aabuso. Noong 1995, nang si Christina ay nasa edad na 16 na taong gulang, siya ay nabuntis na labag sa kanyang kalooban. Makalipas ang 9 na buwan, ipinanganak niya ang kanyang unang anak na babae na pinangalanan niyang Maria Guadalupe. At sa mga sumunod na taon, nanganak pa siya ng karagdagang 5 mga supling. Ang 3 dito ay mga babae at ang 2 naman ay mga lalaki. Na kung saan ang lahat ng kanyang 6 na mga anak ay minahal at inalagaan niya ng lubos. Sa katunayan, inilarawan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang isang matulungin at mapagmahal na ina. Sa pagkakataon na ito, hindi ko mahanap kung bakit wala ang kanyang asawa sa piling nilang mag-iina. Gayunpaman, pinalaki ni Christina ang kanyang mga anak na mag-isa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang tubero sa mga construction upang matustusan ang pangangailangan ng lahat ng kanyang mga anak. Sa kanyang trabaho, inilarawan si Christina bilang isang mapagkakatiwalaang manggagawa, isang mapagmahal na ina ng kanyang mga anak, at isang maaasahang kaibigan. Ngunit noong June 5, 2010, dito na magsisimula na malaman ng lahat ang pangalawang pagkatao ni Christina. Nang mga oras ng 4:15 p.m., naghihintay ng masasakyan si Christina sa isang kalsada malapit sa istasyon ng bus. Na mga panahon na yon, isang nasa edad na 60 taong gulang na taxi driver ang nagmamaneho papunta sa lugar kung nasan si Christina. Nang makita ni Christina ang taxi na parating, agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang parahin ito. Kaya naman ang taxi driver ay agad na huminto upang pasakayin si Christina. Bago pa man sumakay si Christina, tinanong muna niya ang taxi driver kung magkano ang babayaran niya pag nagpahatid siya sa Garcia Nuevo Leon. Dahil ayon kay Christina, naiwan umano siya ng kanyang bus. At upang patotohanan ng kanyang sinasabi, ipinakita niya sa taxi driver ang kanyang tiket. Matapos nun, sumagot naman ang taxi driver ng halaga na katumbas ng 500 piso. Nang magkasundo ang dalawa sa napag-usapang halaga, pumasok na si Christina sa loob kasama ang mga bagahe nito. Dahil 130 kilometro ang layo ng lugar, nagsimulang makipagkwentuhan ng maayos si Christina sa taxi driver. Makalipas ang mahabang biyahe, nakarating na sila sa Garcia Nuevo Leon, ang lugar kung saan ibababa si Christina. Ngunit nang makarating, sinabi ni Christina sa taxi driver na kung maaari ba siyang ibaba sa mismong lugar kung saan nakatira ang kanyang kaanak. Nang makita ng taxi driver ang dadaanan ng kanyang sasakyan, hindi ito pumayag.
Sa pagtanggi ng taxi driver, pinakiusapan ni Christina ito at sinabing dadagdagan na lamang niya ang kanyang ibabayad. Kaya sa huli, nagkasundo muli ang dalawa at nagpatuloy na sa pagmamaneho ang taxi driver. Gayunpaman, lumipas ang ilang minuto, naglabas si Christina ng isang kutsilyo. Hinawakan ng leeg at itinutok ang kutsilyo sa mukha ng driver. Sinubukan ng driver na lumaban, ngunit napigilan siya ng kanyang seatbelt na gumalaw pa, na nagresulta ng pagkasugat ng kanyang tatlong daliri. Kaya dahil dito, nagsimulang magalit si Christina at pinagsisigawan ang kanyang biktima. Pagkatapos, inutusan ni Christina ang taxi driver na dahan-dahang lumabas para hindi umano madumihan ng kanyang dugo ang sasakyan. Bago lumabas, hinila ng taxi driver ang handbrake, binuksan ang pinto at dahan-dahan silang lumabas sa kotse. Pagkalabas, habang nakatutok pa rin ang kutsilyo, sinabihan siya ni Christina na maglakad paunahan at wag nang mag-isip pang tumakas. Sa mga oras na yon, naisip ng taxi driver na iyon na ang pagkakataon niyang makatakas. Kaya nagsimula na siyang tumakbo papalayo kay Christina na hindi na lumingon pa, hanggang tuluyan na siyang nakalayo sa lugar. At sa kanyang pagtakas, napadpad siya sa bahay ng isang pamilya. Siya ay humingi ng tulong at agad naman siyang inasikaso ng ama ng pamilya. Ikinuha siya ng isang tela upang pansamantalang itakip sa kanyang nagdurog ang mga daliri. Habang ginagamot ang taxi driver, nakiusap ito na kung maaring tumawag sila ng mga pulis at ang pamilyang nagmamalasakit ay tumawag naman. Kaya sa loob lamang ng ilang minuto, 2 pulis ang dumating sa lugar. Pagkarating, ipinaliwanag ng taxi driver ang lahat ng nangyari sa kanya na sinalakay umano siya ng isang babae at kinuha nito ang kanyang sasakyan. Na kung saan malamang na hindi pa nakakalayo ang babae at maaaring makita pa nila ito mga ilang metro lamang ang layo. Kaya naman agad na pinuntahan ng mga pulis ang sinabing lugar ng taxi driver. Sa kabutihang palad, nakita nga nila ang isang babae na nagmamaneho ng isang taxi at mabilis nila itong pinahinto. Dahil kasama ng mga pulis ang taxi driver, agad na kinumpirma nito na si Christina ang babaeng ng biktima sa kanya. Parehong dinala sa istasyon ang taxi driver at si Christina upang makuhaan sila ng salaysay. Sa istasyon, batay sa pagsusuri ng mga pulis kay Christina, hindi nila ito nakikitaan ng anumang senyales na pagiging isang kriminal. Dahil marahil umano sa kanyang mukha na napakakalmado. Gayunpaman, sinimulan pa ring tanungin si Christina patungkol sa ginawa niyang krimen. Ayon sa kanya na nagawa niya ang mga bagay na yon dahil sa nakaranas siya ng malupit na pagtrato nung bata pa siya, dagdag pa ang pag-abandona sa kanya. Ngunit kalaunan masisiwalat pala ang mas malagim na mga ginawa niyang krimen. Kasama ang 27 taong gulang na si Aaron Herrera Hernandez, na kilala sa alias na Aztec, sila ay gumawa ng higit pa sa isang pagnanakaw at pagpatay. Pagkatapos, idinetalya niya ang lahat patungkol sa kanilang ginagawang pagnanakaw at pagpatay. Ayon kay Christina, isinasaalang-alang nila ang pagpili ng mga taxi driver na mabibiktima batay sa pangangatawan nito. Dapat ang katawan ay tama lamang upang madaig nila ito at hindi makapanlaban pa. Matapos makapili, sasabihin nila sa taxi driver na ihatid sila papunta sa Garcia kung saan gagawin nila ang krimen. Pagkatapos, kukunin nila ang kotse at itatapon naman ang katawan sa isang malalim ngunit makipot na balon. At habang nagsasalaysay si Christina, ipinakita sa kanya ng mga pulis ang mga larawan ng mga nawawalang lalaki. Sa mga oras na yon, itinuro ni Christina ang larawan ng isang 68 taong gulang na si Abel Mendez Hernandez, isang taxi driver. Nang maituro niya ang larawan, tinanong ng mga pulis sa kanya kung nasa na si Abel. Sa pagkakataon na yon, mas naging detalyado si Christina sa kanyang mga pagsasalaysay patungkol sa kanilang biktimang si Abel. Ayon sa pag-amin, matapos umanong makuha ang kotse, napilitan silang bugbugin si Abel nang sinubukan nitong manlaban sa kanila. At nang mawala ng malay si Abel, kahit alam nilang humihinga pa ito, dinala nila ito sa balon at saka inihulog. Nang maihulog na sa balon,
nagsimulang magsisigaw si Abel na humihingi ng tulong. Kaya naman dahil doon, kumuha sina Aztec at Christina ng mga malalaking bato at isa-isa nila itong inihulog sa balon. Matapos nun, mga ilang saglit lang, tumigil na sa pagsigaw si Abel. Dagdag pa sa pag-amin, pinatay din umano ni Christina ang kanyang 39 na taong gulang na bagong kasintahan na si Martin Tobor na isang buwan nang nawawala. Na sa pagkakataon na ito, hindi niya binanggit ang dahilan ng kanyang pagpatay sa kasintahan. Samantala, maliban kay Martin at Abel, inamin din ni Christina ang pagpatay sa isang 31 taong gulang na si Omar Pares Velasquez. Ayon kay Christina, noong May 28, 2010, tulad ng ginawa nila kay Abel, binugbog, itinapon sa balon at pinagbabato din nila si Omar hanggang mamatay. At patuloy sa pag-amin, sa mga hindi natukoy pang mga biktima, marami pa umanong mga taxi driver ang kanilang ninakawan at pinatay. Mula sa mga pahayag ni Christina sa mga pulis, kinabukasan, inaresto ang kasabwat ni Christina na si Aztec habang nagtatrabaho ito sa isang lumber mill. Nang naaresto, itinanggi niya ang patungkol sa krimen na idinadawit umano sa kanya. Naayon sa kanya na wala siyang pinatay na kahit sino o ninakaw na kahit na ano. Gayunpaman, ikinulong sila pareho ni Christina. Samantala, kasabay ng pag-aresto, umalingaw-ngaw ang pangalan ni Christina sa buong Mexico at binansagan siya bilang taxi killer. Makalipas ang 10 araw mula nang maaresto, noong June 10, 2010, isang lalaki ang pumunta sa istasyon upang tumistigo laban kay Christina. Siya ay ang 54 na taong gulang na lalaki na isang taxi driver na nakaligtas sa pag-atake ni na Christina at Aztec. Ayon sa kanya, sumakay sa kanyang taxi ang dalawang salarin upang magpahatid sa Pantheon Garcia. Nang makarating na sa lugar, agad siyang tinutukan ng kutsilyo at pinilit na pinababa. Nang pagkababa sa kotse, pinagbubugbog siya ng mga ito at sinaksak ng isang beses. Matapos nun, ipinasok siya sa trunk ng kotse at pagkatapos, ipinagpatuloy ng mga salarin ang pagmamaneho hanggang tumigil sila sa lugar kung nasa ng balon. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng pagkakataon ang taxi driver na makaalis sa trunk at makatakas sa kamay ng mga salarin. Hanggang nakarating siya sa kakahuyan at dala na marahil ng pagod, siya ay nakatulog. At kinaumagahan, siya ay nakahingi na ng tulong. Kaya dahil dito, lalong tumibay ang mga kasong kakaharapin ni na Christina at Aztec. Samantala noong June 12, 2010, ang mga pulis at ilang kamag-anak ng mga biktima ay pumunta sa lokasyon kung saan itinapon ni Christina ang mga bangkay. Pagkarating, agad na sinimulan ang pagsisiyasat. Gamit ang lubid, ibinaba ang isang kamera sa balon, ngunit sa hindi inaasahan, wala silang nakitang kahit anong bangkay doon. Gayunpaman, may nakuha silang ilang piraso ng buhok at tila ilang tisyo ng tao. Dahil dito, dinala sa laboratory ang lahat ng nakuha sa balon upang isailalim sa pagsusuri. Maliban dito, nagpatawag din sila ng mga espesyalista na maghuhukay sa balon upang makita pa ang mga bagay na nasa ilalim nito. Makalipas ang 2 araw na pagsisiyasat sa balon, noong June 14, 2010 na mga bandang alas 5 ng hapon, matagumpay na nakuha ng mga pulis ang ilang mga bangkay, na kung saan ang mga bangkay ay nasa estado na ng pagkabulok na hindi bababa sa 3 linggo. Matapos nun, agad nila itong isinailalim sa medikal na pagsusuri. Nang maglaon, batay sa resulta ng medikal, lumalabas na mahigit sa 2 tao ang pinatay ni na Christina at Aztec. Karagdagan pa sa pagkumpirma patungkol sa mga bangkay na nakuha, inamin rin ni Christina na nasa 5 hanggang 6 na taxi driver ang kanilang naging biktima. Ayon sa kanya, pagkatapos nilang mapatay ang mga biktima, ang mga sasakyan na ninakaw nila ay kanilang ibebenta. Bago ang paglilitis, ipinasuri nila si Christina sa isang psychologist. Batay sa resulta sa pagsusuri, si Christina ay nakitaan na may antisocial na walang pakiramdam, may pagkasadistikong pag-uugali at walang awang nararamdaman. Ito umano ay resulta ng kanyang nakaraan,
lalo na nung kanyang kabataan. Matatandaan na siya ay nakaranas ng pang-aabuso nung bata pa ito. Maliban dito, nalaman din nila na may malungkot na karanasan si Christina sa mga lalaki sa loob ng maraming taon. Kaya nga nang tinanong si Christina patungkol sa kanyang krimeng ginawa, sumagot siya na hindi niya pinagsisisihan ang pagpatay sa mga biktima niya. At kung bibigyan pa siya ng pagkakataon na gawin muli ang mga bagay na yon, ay walang alinlangan na gagawin niya muli ito. Makalipas ang 2 taon mula nang maaresto sina Christina at Aztec, noong December 20, 2012, sa Criminal Court ng San Pedro, si Christina ay sinentensyahan ng 175 taon at 11 buwang pagkakakulong sa bilangguan para sa pagpatay sa 5 taxi driver. At para naman kay Aztec na kanyang kasabwat, siya ay sinentensyahan ng 152 taon at 4 na buwan na pagkakakulong. Ngunit dahil ang pinakamataas na hatol lang na itinakda ng batas sa kanilang bansa, sina Christina at Aztec ay mabibilanggo lamang ng hanggang 60 taon. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Christy Genevieve Montesido from Negros Occidental, YL Tagalog Movie Recap, Marian Ortiz and family at ang kanyang anak na si Fredrich Ortiz from Lipa City, Batangas, Delua Diana and family from Jazan, Saudi Arabia, Heidi Sapungan from Balanga, Bataan, Rocky Ternora or Ruby, Librade Zamboanga from Hong Kong, C. Marcos, Winnie Mississippi from USA, Lizelle Plotarino from Riyadh, Saudi Arabia, Amalia Kanamaru from Nara, Japan, Elaine Rivera, Alvin Ray Ginilak and Ginilak family from Labuan, Zamboanga, Presi Kacha, at ang new subscriber na si Yela Bautista. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. At magpapasalamat din po ako sa inyong lahat. 15,000 na po tayo. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Cristina Soledad Sanchez Esquivel. Ako po si G. Maraming salamat.